Magandang araw sa lahat ng mga tagapakinig ng kwentong pinansyal. Narito tayo para pakinggan at bigyang atensyon ang ating mga kaibigan na maaaring maging inspirasyon o aral para sa ating lahat. Magandang araw sa inyo, Ate Carol, at sa inyo pong mga tagapakinig. Magpapakilala muna po ako sa inyo. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jello. Ako po ay tubong Manila. Simple lang po ang aking buhay, kagaya ng karamihan. Lunes hanggang Biyernes, pasok sa trabaho, at minsan nga ay pati Sabado. Ako po ay isang operator sa isang pabrika sa Manila. Bahay, trabaho at tambay. Inuman din kada sahod. Ito po kasi ang nakagawian namin ng mga katrabaho ko. Minsan nga ay kahit walang okasyon o kahit hindi sahod, basta magkayayaan lang. Ganun lang tumatakbo ang buhay ko. Ako ngayon kontento na kung anong meron ako at hindi na ako nangangarap ng masaganang buhay. Basta sa akin okay na basta makakain ako ng 3 beses sa isang araw. Pagpasensyahan niyo na po ako. Siguro kaya ganun ang mindset ko ay dahil wala pa akong ibang iniisip kundi ang sarili ko. Hanggang sa ngayon po kasi ay binata pa ako. Sa hindi ko inaasahang dinapuan ako ng swerte at hindi lang basta-basta swerte. Sobrang swerte kasi nanalo po ako sa loto. Opo, loto. Hindi ako makapaniwala kasi hindi naman po ako talaga tumataya ng loto. Bihira lang o pag natripan lang. Hindi ako kagaya ng iba na araw-araw at sobrang dalas kung tumaya sa loto. Ako po ay isang beses po sa isang linggo. Minsan pa nga ay hindi pa, kaya po napakaswerte talaga na tumama ako. Paano ko nalaman na tumama ako? Sa isang streaming app po kasi ako nanonood. Madali po kasi pumunta doon kaysa sa ibang mga patayaan. Isang gabi, nanonood ako ng mga results. Para bang iba yung pakiramdam ko, hindi po live ang pinapanood ko. Ito po ay nakalipas na ng 2 araw. Halos hindi ako makapaniwala nung nakatatlong bola na ang nabola. Agad ko nang pinabilis ang pinapanood ko at hindi ako makapaniwala dahil ako nga ang winner ng jackpot. 38 million pesos. Grabe, sobrang saya ko po. Pero nasa isip ko din ang kaba. Kasi sa Pilipinas naman po, alam natin na ang mga nananalo sa loto ay minsan hinuhold up o may mga masasamang nangyayari sa kanila. Di ko siya agad kinuha sa PCSO. Kasi nag-iisip pa po ako kung anong gagawin ko. Nag-search ako kung paano ito makukuha. O kung may pagsasabihan po ba ako. Hulila po kasi ako. Hindi ko po naabutan ang tunay kong mga magulang at nakikitira lang po ako sa tiyahin ko na umampun sa akin. Fast forward ay nakuha ko na po ang pera sa PCSO. May 20% po pala itong tax, pero malaki pa rin po ang nakuha ko at thankful po ako dito. Sino ba namang aayaw, di ba? Instant million agad. Wala po akong pinagsabihan hanggang sa ngayon. Ngayon ko lang naisipan i-share para naman may mapagkwentuhan ako, Ate Carol. 30 million pa halos ang natira sa akin. Kaltas na po ang sa PCSO. Hindi ko alam kung papasok po ba ako sa trabaho sa mga susunod na araw. Hindi ko po alam ang gagawin kasi hindi ko naman po inaasahan na magkakaroon ako ng ganitong kalaking pera. Kaya naman nagpanggap ako na natanggap ako bilang real estate agent. Para paalis-alis ako at hindi magtataka kung bakit laging gayak na gayak ang suot ko. Nag-resign na po ako sa trabaho. Hindi madaling magpanggap kasi wala nga akong pwedeng pagsabihan. Kaya naman halos ako lang ang nag-iisip ng idea kung paano ko po gagastusin ang perang ito. Sobrang hirap magpanggap kasi naghihinala na sila sa akin, pati yung mga kakilala at kamag-anak ko. Bumili kasi ako ng konti halagang 1.6 million. Kumakain na rin po ako sa mga mamahaling restaurant. Lahat ng mga gamit ko ay branded. Hanggang sa naging maluho na po ako. Napapansin na nila kaya sinabi ko, swerte lang, na-promote, at minsan nga papatunugin ko pa ang cellphone ko para lang magkunwaring busy at may tatawagan akong client. Pero ang totoo po, wala naman talaga. Kaya parang nawalan ako ng thrill sa buhay. Gusto ko palagi ay instant. Nakaubos ako ng 5 milyon sa loob ng 2 buwan.
Napaisip ako kung paano lalago ang pera ko kaya naisip ko pong mag-casino. Nung una ay sa mga slot machines lang po ako naglalaro. Pero pagtagal, doon na po ako sa pangmalakasan, sa baccarat. Dito kasi dalawa lang ang pamimilian mo, kaya sabi ko, sisyo sa akin to. Medyo yumabang na po kasi ako at aminado ako sa sarili ko. Nanalo agad ako ng 1 million, unang tapa ko pa lang sa casino. Sa hotel na rin po ako ng casino nagtititigil. 3 linggo na po akong talo at nasa halagang 15 million na ito. Kasi po, Ate Carol, lahat ng bisyo nasa akin na. Babae, alak, pati sugal. Lahat ng gimmick ng tropa ay sagot ko po. Pero pag nagsusugal ay ako lang talagang mag-isa. Almost 6 million pa po ang natitira sa akin. Pero nakapag-isip-isip po ako ng ayos. Nag-isip po ako na i-invest na lang ito. Or inegosyo kasi sobrang depression lang ang binibigay sa akin ng sugal. Kaya po simula noong ininvest ko ito at tinayo ko po siya bilang farm, ay naging mas maayos po ang mental health ko. 4 na taon na ho ang nakalipas simula nung malulong ako sa sugal. Yung 6 million na ininvest ko at ininegosyo ko po ng farm ay napaabot ko na po ngayon ng higit pa sa tinamaan ko sa loto. Masasabi ko lang po, pag alam natin na masisira na tayo o walang pupuntahan ang ginagawa natin, huminto muna tayo at mag-isip. Sipag, diskarte at tiyaga, samahan ng panalangin. Magiging maayos din ang lahat. Sana po ay may natutunan kayo sa aking kwento. Salamat po ng marami, Ate Carol, sa pagbabasa niyo po ng aking kwento. Nako, Jello, sasabihin ko pa lang sana, baka pwedeng balato naman dyan. Charot. Maganda ang naging kwento mo dahil nalabanan mo ang sugal. Hindi ka nagpakalulong dito. Maging lesson sana ito sa lahat ng ating tagapakinig na kung wala naman ng pinatutunguhan ng ating ginagawa, ay itigil na lang ito. Lalo na sa sugal. Kung wala naman itong magandang maidudulot sa iyo, ay itigil mo na lang. Salamat sa pagbahagi ng kwento mo, Jello. Kung meron kayong mga kwentong gustong ibahagi sa ating tagapakinig, isend nyo lamang po ito sa financial.stories05@gmail.com. Ayun lamang po, ikaw kaibigan. Anong kwentong pinansyal mo?